Ito pong nangyari dito sa pagkakaaresto kay Lawrence Ke. Inaresto nga po ng Bureau of Immigration dahil nagpanggap daw po bilang isang Pinoy sa loob ng higit 2 dekada. Paano po ito? Kwentuhan nyo nga po kami, paano po natuklasan ng BI mismo itong kaso ni Lawrence Ke? At ano ang kanyang naging papel? Anong naging trabaho niya sa Pilipinas? Manong Ted, DJ Chacha, no, nakita natin, actually matagal na, no, 20 years, pero nagkaroon tayo ng ng information intelligence report regarding this. Kaya minabuti po ng ating intelligence division at ang ating commissioner po ay nagpalabas po ng mission order para i-verify po talaga itong taong ito at napag-alaman natin. Kaya noong June 27, nagkaroon po ng hinuli po itong Lawrence K. C. Kasi doon sa kanyang pangalan, mayroon siyang Philippine passport, no? Pero napag-alaman natin sa record ng immigration, 2009, mayroon siyang ACRI card, Manong Ted at DJ Chacha. Alam po natin pag may record ka ng ACRI card, ibig sabihin, ikaw ay dayuhan. Kaya doon nakita natin na itong pagkuha niya ng Philippine passport at ibang mga dokumento ay fraudulently obtained at nakita natin talaga may violation siya sa immigration law ng misrepresentation. Pero inabot po ng 2 decades bago po natin nalaman, no? Sir, paano po? May tip po ba kayo natanggap? Gano'n nyo na po siya katagal minomonitor bago inaresto? At tama yung sinabi rin ni Manong Ted kanina, ano pong trabaho nito? Yes, actually hindi namin, yung namin sa records dito, walang nakalagay sa kanyang, actually nalaman lang namin regarding sa mga trabaho niya, sa mga balita ngayon. Pero during that time kasi, yung hinuli namin, nakita lang namin na siya ay nagme-misrepresent as Filipino. Napakahirap kung Manong Ted, DJ Chacha, no? Kasi ang mga dokumento niya ay legitimately mga authentic talaga, mga original. Kaya napakahirap namin ma-verify. Good to know na lang na nagkaroon tayo sa intelligence community na nalaman natin. Kaya nagkaroon tayo ng oportunidad upang tingnan at hanapin at doon na pag-alaman talaga natin na itong taong to ay mayroong record na bilang isang dayuhan at isang Chinese national. Merong report na ito ay kawani ng na nasa ating power distribution. Major contractor daw po sa NGCP. Yun ang balita, sir. Yes po, Manong Ted at DJ Chacha, na nalaman lang natin sa mga balita ngayon, no. Kaya talagang we are now cooperating with other law enforcement agencies para at least malaman po natin, kasi ang nakita po natin on the part sa immigration, yung kanyang immigration violation, at during that time wala pa tayong alam regarding sa connection niya sa NGCP ba yon, yung NGCP. transmission about sa Opo. Nasaan ngayon si Ke Si? Opo, si Manong Ted, si Kesi po. Yeah. Nasa ating nasa detention po natin sa Bikutan. Siya po ay nasa pangangalaga ng Bureau of Immigration po. Ano ang kanyang Philippine name na ginagamit? Ang nakita natin na Manong Ted, yung kanyang Philippine name is Lawrence Kesi, no? Pero yung kanyang Chinese Lawrence Kesi. Ang pagkakaiba lang po, Manong Ted at DJ Chacha, yung kanyang birth date. Kasi yung Philippine niya, identity, ang kanyang birthday is August 22, 1976. Pero yung kanyang Chinese, August 22, 1980. Parang pinatanda lang po siya sa kanyang yung pagiging Pilipino, yung misrepresent niya as Pilipino. Pero talaga siya ay sa kanyang Chinese information, sa kanyang birth date is 1980, August 22. Oo. Saan daw siya pinanganak sa Pilipinas? Hango doon sa kanyang birth certificate na ginamit para siya makakuha ng Philippine passport. Di ba authentic lahat ng kanyang dokumento? Yes po, kasi mayroon po, alam naman po natin, Manong Ted, hindi ka basta-basta makakakuha ng Philippine passport kung walang walang birth certificate. Yes, Opo, kasama po yan. Kaya talagang nakita natin na itong pagkakuha, kung titingnan natin, mayroon siyang Chinese identity. Talagang questionable, fraudulently obtained ito. Hindi ito basta-basta. Kaya very challenging on the part, Manong Ted, sa immigration, kung sila ay mayroong hawak na mga mga dokumentong in-issue talaga ng mga
ahensya. Kaya yan po ang nakikita pa natin, Manong Ted. Dali, to answer me straight, no, sir, ito ba'y dumadaan ngayon sa questioning ng ating mga intelligence officers? Meron ba siyang Chinese passport? Nakita natin yung information about sa kanyang record sa immigration, pero hindi ko pa nakita dito kung asan na yung kanyang Chinese passport, Manong Ted. Oo. Meron ba siyang connection sa Chinese intelligence? Kumbaga, yung kanilang sariling network? So far, Manong Ted, as of now, wala po akong information regarding sa siguro malalaman po natin kung sa ating mga ahensya, other intelligence agencies dito sa Pilipinas, at tayo naman nakikipag-coordinate sa kanila, Manong Ted, at least malaman po natin at matulungan po natin yung ating bansa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.